Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today ang pag-uusapan natin is itong leveling guide para kay Ran Mobile Masterclass. Anyway guys, if you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating upload regarding kay Ran Mobile. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today, pag-usapan natin kung saan nga ba kayo magpapa-level from level 1 to level 100 dito kay Ran Mobile Masterclass. Now, guys, hindi ko sinasabi na mabilis magpa-level dito sa game na to. Yung iba, guys, level 20 pa lang, medyo nauumay na sa leveling sa game na to. But anyway, ganun talaga yung classic na Ran Online, no? So, please make sure na ready kayong mag-grind kung sakali man na balak nyong laruin to and balak nyong mag-RMT. Hindi siya easy money guys, and again, sipag at syaga yung kailangan nyo dito para makapag-farm kayo ng mga rings, makapag-farm kayo ng levels, and also makapag-farm kayo ng gold, which are probably one of the things that you have to consider as well before playing. Okay? Now, when you create a character guys, mag-spawn kayo dito sa spot na to. So, let's say for example, ang napili nyong school is Sacred Gate. So, ganito yung itsura ng SG Campus 1F, okay? Or yung main center. So, ang kailangan nyo lang gawin guys is i-click tong minimap sa gilid or sa upper right. So, when you click it, yung map is technically i-drag nyo lang pababa para makita nyo tong or mapindot nyo tong button dito and it will auto move. Okay? So, sa classic na Run Online, meron talagang ganyan guys, no? Pwedeng i-click nyo yung pupuntahan nyo sa specific map, okay? Or kapag prines nyo yung M dati, then makikita nyo yung whole view ng map. So, before kayo lumabas ng SG Campus, no, meron ditong student director. So, as a beginner guys, kailangan nyo ng gold. Kasi yung gold, ipambibili nyo yan ng scrolls. Okay? So, may student director dito guys, kailangan nyo lang yung kausapin. So, click nyo lang tong parang icon na to sa baba. Okay, and then makikita nyo dito na meron kayong quest. So, new student quest yung title nun. So, click nyo lang yon and then kunin nyo yung quest na yon. So, kakausapin nyo lang yung mga NPC dito. So, say for example, kung brawler kayo, pupunta kayo sa brawler instructor. Tapos, pag clinic nyo yan, meron dito sa bang quest. So, ayan. Yung student registration. Ito yun guys. So, tapos na kasi natin yan. So, we don't have to talk to that NPC. But it would give you at least 1,000 gold. Okay, which is an initial thing that you have to have. Okay? Kasi nga guys, wala kayong gold sa umpisa dito. But anyway, when you're level 1 guys, usually ang gagawin nyo lang is magpapalevel lang kayo sa mga nearby mobs. Especially paglabas nyo ng campus. So, ang style dito guys is paangat kayo. So from here, okay, pumunta ako sa right side. Usually, dito yung mga spots ng Little Hooligan, mga Little Band, or yeah, Little Hooligan, Little Bandit. So dito, clear nyo lang yan. So, kahit normal attack lang guys, pwedeng normalin nyo na lang yung mga mobs dito. So, I think up until level 7, no, magle-level 7 na kayo kaagad dito. Now, hindi nyo naman kailangan ng skills agad-agad. Okay, kung wala pa kayong pambili ng skills, that's okay. Mag-ipon muna kayo. So, clear lang kayo ng mga Little Bandit. Alright, so dito hanggang level 7. And then kapag level 7 na kayo, you can pretty much kill Street Junkie. So, ako ginagawa ko dito, hanap muna ako ng box. So, it's either CT or PU. So, ang gagawin ko dyan is in-normal attack ko lang yan. Kasi bakit guys? Pag nilord nyo yung mobs, usually, makakapag-deal kayo ng AoE damage. So, yung normal attack dito guys, nagdi-deal siya ng AoE damage. So, malaking tulong yan guys for early leveling. Especially kung melee type yung character nyo. So, ayan kung mapapansin nyo. Okay? I'm not really sure kapag range kung AoE ba sila kahit normal attacks. Okay, but pag melee usually pwede. So, ito, kung mapapansin nyo guys, maglo-lure tayo dito. So, si Street Junkie guys, level 17 siya. So, technically, level kayo dyan kasi 10 levels higher from your current level yan. So, ang leveling dito, ang sistema nila is, it's either mababa sa'yo ng 10 level yung mob na pinapatay mo, magkaka-XP ka, or like 10 levels ahead of you. Okay, so pwedeng ganon. So, level 7, pwede na kayo mag-clear dito hanggang level 15. Okay, let's say for example, you've reached
level 15. So, we can actually go sa slugger spot. Okay? Pwede naman kayo pumunta sa slugger. Or, kahit magpa-level 20 kayo sa street junkie, okay lang yan. So, normalin nyo lang naman yan. Okay, but anyway, once you're level 20, so kung gusto niyo lang medyo somehow mas mabilis pa rin kayo mag-clear sa normal attacks, then you can go with Brute Punk. So dito sa Brute Punk, you're killing these mobs, you're leveling, and at the same time nakakapag-farm din kayo dito. Kasi usually guys, dito nagdo-drop yung mga refines, okay? So sa Brute Punk, so dito ako nakakuha ng Lux and also ng Fine Boar no nakaraan. So yan, ilulure nyo lang din. So, ikutin nyo lang. So, sa SG map, guys, kalat-kalat yung Brute Punk. Pero pinakamagandang campus to farm with is gonna be the MP campus. Alam nyo kung bakit? Kasi nandun yung spot ng Brute Punk sa sports field. Okay? Now, let's say, for example, you're at level, let's say, mga 25 na kayo. Okay? You pretty much have all the gold that you need so you can buy the scrolls sa instructor. So, kanina sa 1F nakita nyo yung brawler instructor, di ba? So, on the sides, meron din dong shaman, meron ding swordsman instructor. So, pretty much, doon na kayo bibili. But anyway, slugger is also a good mob to kill, especially level 14 pa lang to. So, if you want, you can either go sa slugger instead of straight junkie. Kasi medyo mas mabagal yung animation ng slugger. Okay? Now, when you're level 25, dito na kayo magpapa-level sa Junior Bruiser, which is under the sports field. Okay? So dito, guys, kung mapapansin nyo, nino-normal lang natin yan. Pero usually, ang skill na meron na kayo niyan, pag level 25 kayo, is gonna be heavy punch. Meron na rin kayong sidekick. And meron na rin kayo, guys, na tag nito, nakalimutan ko yung skill ng int, head crush. No? Usually ako, kinukuha ko yung first 3 skills. Kasi medyo mabilis yung casting niyan, guys. So, gagawin nyo, skill lang kayo dyan, tapos takbo, then skill ulit, then takbo ulit. Okay? Dito kayo magpapa-level hanggang level 30. Okay? Pwede nang lumabas ng level 30 sa campus na to. So, if you want, you can extend your leveling dito sa Onslaught. Kasi itong Onslaught, guys, is level 38. So, pwede pa rin kayo magpa-level dito kahit mga level 30 na kayo. Kasi 8 levels higher from you yung level ng Onslaught. And may XP kayo dyan. So, ang laging diskarte, guys, especially level 30 na kayo, may dalawang skills na kayo. So, it's either kapag dex type yung nakuha nyong skills, meron na kayong heavy punch and token punch. Then, meron na rin kayong isa pang skill which is yung spinning kick. Okay, so makikita nyo yan dito. Kung brawler yung create nyo, for example, so meron kayong sidekick, spinning kick, heavy punch, token punch, and meron din kayong head crush and elbow crush. So guys, hindi ko na ginagamit yung elbow crush kasi matagal yung casting yan. So, ang usually routine ng skills ko, guys, nung level 27 pa lang ako, heavy punch, token punch. So, ito, heavy punch to. Then, token punch. And then, tsaka ako gagamitin yung isang skill na spinning kick or sidekick. Kasi mabilis pa rin naman ang casting ng mga skills na yan. Okay? Anyway, check natin to. Kasi, mapapansin nyo rin, guys, minsan parang hindi nag-auto agad yung selection ng kalaban. So, maganda, guys, na tinitignan nyo rin yan. Kasi may factor na baka mapatay kayo sa sobrang dami ng mob na nilulure nyo. So, katulad nito, medyo madami siya. So, kailangan nating one-hitin. Okay? But anyway, always look for a box. This is a necessary thing to do. Especially kapag nagpapa-level kayo, guys. Kasi kapag wala kayong box, may hirapan kayong mag-clear ng mobs. Okay? So, pili kayo. It's either CT or PU. Especially sa early levelings, kailangan yan. So, nari level 35 na kayo. Kung nagpa-level 35 kayo within the campus, which is kaya naman talaga, and attainable naman talaga, you can actually go dito sa outside campus. Now, your goal here is not just to level, but to also get your items. Kasi dito sa campus, ang available is yung senior coat, okay, which you can equip when you're level 32, and then also yung mga light white gauntlets, okay? So, dito na kayo magpapa-level sa Blood Drinker spot. So, usually, ginagawa ko dito, guys, iikutin ko lang yan, buong area na to. So, from this area, etong buong area na yan, no, ikutin ko lang yan and maglulure lang kayo ng mga Blood Drinker. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, lulurin natin yan. Tapos, may sumausaw, di ba? Walang mukha, no? But anyway, that's okay.
Ikot lang kayo dito sa map na to guys, no? And then lure lang kayo ng mga blood drinker. May mga ganyan talaga, mga bastos, no? Inaagawan kayo ng lure. But anyway, ganyan talaga sa run, no? Sa usawan. Anyway, ito, clear nyo lang din yan. So, 1-8 lang kasi natin yung mga mobs dito, guys. But anyway, when you're level, at least mga level 47, dito na kayo magpa-level 47, guys, no? Kasi kayang-kaya naman. So, level 47, kunwari, nag-level 47 na kayo, eventually, you will also get your level 47 scrolls. Kasi guys, yung mga level 47 scrolls, you can't get it sa quest, okay? Sa classic na run, meron niyang quest, okay? Pero dito, wala. So, itong mga level 47 skills na to, malulot niyo yan as a scroll. Mga ito, level 47 to. Okay? 47 ba yun? Or 57? Basta, mga ganun. Then, may chain kick din tayo. Ito, level 47 yan. So, tandaan nyo guys, kapag brawler yung character nyo, yung scrolls nyo is kulay pula yung nandito. Okay? Pag swordsman, blue. Kapag archer, brown. And then, um, kapag shaman, green yung kulay ng scroll. Okay? Ganun siya. But anyway, punta tayo dito sa taas. So, when you're level around mga 47, ganyan, so you can pretty much move to a different spot na. Okay? So, pwede kayo dito guys sa spot na to, which is the construction spot. Kapag SG school kayo guys ha, pero kapag MP school kayo, syempre iba din yung mga spots doon. But you can also level up dito sa Swordy RD. Let's say nababagalan na kayo sa Blood Drinker ng level 45, 46. You can go naman sa Swordy RD. Now, ako pag level 47 to level 50, usually pupunta na ako dito sa spot na to, no? Kasi hindi crowded dito sa SG Hole, guys, no? Sa MP Hole kasi, guys, medyo crowded. So, medyo mahirapan kayo dun mag-farm. No, MP Hole usually, mga spots yan ng mga nagpa-farm. And may mga booster din dyan, guys. So, usually dito ako nagpapa-level sa mga construction fatty and also sa mga cement fatty. Okay, kung mapapansin nyo, level 48 yan. So, medyo maganda po yung bigay dyan. But anyway, when you hit level, let's say for example, mga 60, no? When you're level 60, you can actually go sa MP hole. Okay? Kasi ang construction fatty, guys, level 62 siya. Okay? Pwede nyo namang gawin na dito lang kayo sa spot na, sa taas, magpo-farm, no? Kasi sa construction fatty, pwede yan, guys, dito sa taas. But anyway, let's say for example, you're pretty much done leveling dito. You reach level 60 and gusto niyo mas marami kayong mob na malulure. Pwede na kayong pumunta sa MP hole. So when you click your map, nandito yan sa far right side, no? Nakalagay Mystic Peak Hole. But if you don't want to, look for it, then you just click this one and then press nyo lang dito sa map na to yung location niya. Okay, so pupunta tayo ng MP Hall. Medyo matagal yung tutorial na to guys kasi hanggang level 100 yung pinag-uusapan natin. But anyway, this one from level 60 to level 67, dito na kayo magpapa-level. Okay? Now, sa 67, doon tayo pupunta sa trading hall. But anyway, dito sa MP hall, ang spot nyo kapag level 60 na kayo is the marionette spot. Okay, dito kayo magpapa-level guys. So, click natin to. Move. So ako guys, ugali ko dito na lagi akong pumupunta sa settings and also nagkiki-config ako kasi minsan malagkit yung ano niyan, yung sa skill niyan. Minsan hindi kayo nakaka-auto select ng kalaban. So nangyayari, kapag na-lure nyo tapos nag-skill kayo, pag pinipindot nyo, hindi pumapasok yung skill. So, yun yung kailangan yung gawin. Okay, kailangan yung mag-edit ng konti sa key config para at least hindi kayo ma-stuck. Minsan kasi na-stuck yung skill, hindi kayo makapag-cast ng skill. But this is the spot that I'm talking about. So, marionette spot yung tawag ko dito. Okay? So, iikot lang kayo dito, guys. Usually, inilure ko yan hanggang dito sa baba. Okay? But anyway, kapag nalure nyo dito, let's say, ganyan, nalure nyo na. So, tsaka nyo patayin. So, yan, punta tayo dito. So, syempre, may level 47 skill na kayo. Medyo mabilis na kayo mag-clear niyan. Okay, ang level 47 skill is Chain Kick. Ano ba yung isang level 47 skill? Yung Mirage Punch. Okay, yung Mirage Punch medyo mahirap siya hanapin, guys. ADS, oh. Anyway, hindi ko pa kaya yan, guys. Okay?
So yung Mirage Punch, bago ko 'to nahanap, I think level 60 na ako. But anyway, yung Chain Kick medyo madali naman siyang hanapin and at the same time yung, double attack madali 'tong hanapin dun sa Blood Drinker spot. So you don't have to worry about looking for it, 'no? So buff lang tayo. So usually ako kinukuha ko na rin yung buff. So meron tayong buff diyan, yung Power Up, tsaka 'tong, Bloodlust. So makukuha niyo rin 'yan sa spot na 'yan. So puwede kayo dito guys 'no, may Cordy din dito. Yung Cordy is level 53, so hanggang 63 puwede pa kayong lumevel sa Cordy. Then sa Chicken 56. So kahit mga level 66 dito kayo sa spot na 'to, oo. Tapos kapag na-reach niyo na yung level, let's say you reach level 66, then you can go sa Marionette spot up until 67 or 68. Now, kapag level 68 na kayo, that's the time na pupunta na kayo ng TH. So, dito, gagawin nyo, punta kayo ng Sacred Gate Hole, click nyo lang ulit yan. Then, it will auto-move to the destination that you'd like to go to. Okay? Ganun siya kasimple, guys. Right? Now, once you're level 67, dito na papasok yung party leveling. Okay, so let's say for example, um, gusto niyo magpa-level ng mabilis, mas okay na may party kayo sa TH kaysa wala. And dito, from level 67 up until level 90, dun na kayo talaga magpapa-level. Hindi na necessary na pumunta kayo ng Leo kasi level 67 guys, dapat makakapasok na kayo ng TH. So hanggang level 67, but just to give you like a threshold, so mga level 68 na kayo pumasok para sigurado. Okay, parang hindi na rin kayo babalik. But actually sa Classic guys, level 66 lang talaga. Okay? Makakalabas na kayo ng TH. Pero may quest kasi dati. So yan. Now, again, i-click nyo lang yung map. Nandito siya sa pinaka-bottom part ng Secret Gate Hole map. Okay? So when you click it, it will auto-route naman. But again guys, just be careful kasi laging merong mobs dito na pwedeng pumatay sa character nyo, especially yung event boss. Okay? So, just be careful with it kasi baka mamaya pagdaan nyo, nandyan siya sa gilid-gilid. Okay? So, ingat-ingat ng konti. Pero dito naman sa spot na to, wala na masyadong mobs. Parang kakapiranggot na lang yung mobs dito. Usually kasi guys, dito sa part ng map na to, merong Sacred Gate Defender na mob. Pero tinanggal na nila dito. Marami ng mobs na natanggal dito. Yung Bomber Clown wala dito. Yung Clown wala rin. So, yung may mobs dito is pretty much the upper part area lang ng map. Okay? With SG or with MP Hole, I think yun yung may pinakamaraming mobs kasi halos lahat ng mobs doon na-retain. Pero with SG Hole, I think ang only mob spot na meron is yung at the first half part of the map. Okay? So hanggang dito lang guys, no? Yung mga mobs na nag-i-spawn. So dito sa spot na to guys, usually mga Bomber Clown yung nandito sa Classic. Okay? So malapit na tayo dito. So wala na rin kasi kayong quest. Hindi nyo na kailangan mag-quest. Dati kasi meron ding quest dyan that you have to go to Secret Passage. Yung papatayin nyo yung nasa pinakadulong mob. Pero ngayon, automatic na siya guys. So when you're inside Trading Hall, meron dalawang spot dito na pupuntahan nyo. Okay, for leveling. Dito lagi may party. Okay, pero pag may PK, asahan nyo na talagang walang party dyan. Kasi syempre, may mga nang-PK nga. So papatayin ng papatayin yung mga characters na nagpa-farm or nagpapa-level doon. Ganyan dito sa Run Mobile Masterclass, no? Araw-araw may ganyan. So, masanay na kayo. So, dito siya located, guys, may bandang gitna. So, bago kayo makarating nung pinakagitna ng trading hall, meron ditong parang playground. So, punta lang kayo dyan or click nyo lang yung map dito. So, dito kadalasan yung maraming nagpapa-level or may party or dito. So, either or lang yan, guys. Dalawang spot lang yan. So, from here, level 90, hanggang level 90 kayo magpapa-level dyan. Ito optional naman guys kasi medyo mabagal na magpa-level dahil times 2 na lang yung BTG or yung rate, yung XP rate. Last time kasi guys, nung Pasko tsaka bago magbagong taon, no, ang XP rate is around 5% or times 5, I say. So, medyo mabagal na magpa-level ngayon. So, talagang tsatsagain nyo na kagad siya na palebelin kasi kung hindi, na mapag-iiwanan kayo dito. But anyway,
Your goal here is to reach level 90, okay, para makapasok kayo sa warp. So ako level 95 pa lang tayo. So ito papalevelin ko na to sa warp. Ipapa-level 100 ko din to. No, para dalawa na yung level 100 character natin. But anyway, doon sa mga nakasali last year, kung mapapansin nyo, may nakuha kayong ganito. So Run Mobile Year End Box. So ang laman yan is yung mga costumes. Okay? So necessary yan na kailangan sa game, no? Siyempre, kailangan may mga compensation. And kung meron kayo niyan, meron kayong additional HP. Kasi kung mapapansin nyo guys, yung HP ng brawler natin is 1,297 lang. Napakababa nito guys. One hit lang tayo dito sa mga archer. Okay? So, in terms of like the best class for farming, I would say ang pinaka-okay sa akin is archer. Okay? Yan ang pinakamalaking AOE and at the same time, medyo OP din ang damage ng Archer dito compare sa ibang classes. In terms of PvP and PvE, let's say for example, gusto nyo may halong PvE yung character nyo and PvP, Brawler pa rin ang pinaka-okay lalo na kapag naka-city. Kasi kapag na-close nyo yung distance between Archer and also other, classes, napaka-OP ng damage ng Brawler and meron siyang mga stun and slow skill. Same thing with Archer as well, pero Brawler has the edge, lalo na kung combat ang pag-uusapan. So dito guys, ito usually kapag level 90 ako guys, nagsosolo na ako dito sa area na to. Yan, so sa Skating Master. But anyway, ang sakit ah. Wala pala akong buff. Yan. Minsan nag-rubber band siya. So mapapansin nyo, kailangan nyo siyang diskartehan guys. Okay? Hindi na naman pumasok yung skill ko. Wala nga natin to. Yan. Yan, so dito sa spot na to, kahit mga hanggang level 95, pwede naman kayo dyan. Tapos dito yung spot kung saan kayo pwedeng mag-party. So ayan, nakikita nyo mga nakatayo lang. Tapos ang kagandahan kasi dito sa spot na to guys, automatic na lumalapit yung mobs sa kanila. So talagang only mobs yan. Okay? Yung iba ginagawa, nag-AFK dito tapos mga naka-auto skill, naka-emulator. So bawal kasi yun guys dito. So kapag na-report kayo, talagang GG, di ba? But anyway, once you're level, let's say mga level 93 kayo dyan, nagpa-level 93 kayo kasi somehow viable pa naman magpa-level dyan and maganda pa naman yung XP. So pupunta na kayo dito sa warp and dito na kayo magpapa-level 100. Okay? So once you reach level 100, of course, medyo struggle na rin yan sa XP but you have to be, kasi kumbaga, wala pa rin kayo sa point wherein you can farm solo eh. Okay, ang importante kasi dito guys, ma-reach nyo at least level 130 to 140 para makapunta kayo sa prison map and doon na kasi talaga yung tunay na farming spot. You can farm gold, you can farm spears for 11, 12, and 13 fragments. You can also farm rings there and maraming mobs doon. Of course, may mga nampipigay din. But anyway, you get the idea guys. So, hopefully meron kayo natutunan sa tutorial na to guys. Alam ko medyo mahaba siya. It took me 20 plus minutes to just give you the guide on where to level up and how to farm in this game. But anyway, I hope may natutunan kayo dito sa video na to. And by the way, if you do have any other questions, you can join our community sa Facebook. We have a Facebook community and we also have our Facebook group as well. So just join it. Nakalagay yung link dyan sa description guys. So dito tayo sa warp. Usually ang farming spot dito or ang leveling spot dito is on this area. So from here to here, yan yung mga farming spots hanggang dulo. Okay? So yun lang naman guys. Thank you so much again for your time. Again, this is BM and hopefully may natutunan kayo. Alam niyo na. Peace out.